Oy, alam niyo bang maraming taong nagtatanong sa akin, sa edad kong ganito, bakit pa ako mahilig sa mountaineering? Kasi alam naman natin, ang pagmamountaineering magastos. Pangalawa, delikado. Bakit delikado? Kung minsan makakasalubong ka ng tulisan, hold upin ka. Kukunin lahat ng gamit mo. At kung di naman taong makakasalubong mo, hayop, kundi minsan matutuklaw ka ng ahas. At hindi pa yon. Maraming mountaineer daw ay kasaysayan na lamang o natigok na. Yung iba na disgrasya kung di man namatay. Pero yan ang bad side about mountaineering. Pero tingnan naman natin yung good side. Tandaan natin, pwede kang mamatay na hindi ka naman napupunta sa gubat o sa bundok. At hindi pa yon, pwede ka namang maghirap na hindi ka napupunta rin sa gubat. Diba? Hirap na hirap nga tayo ngayon sa buhay natin. At hindi rin yon. Pwede ka rin puntahan ng tulisan sa loob ng bahay. At ang malupit, ang tulisan ngayon, nakabarong, naka-Amerikana at merong alam sa batas. Yung iba naman ay influencer sila sa kanilang lugar. Yun ngayon ang bagong tulisan para sa akin. At kung minsan, nakakagat ka ng ahas, hindi naman sa gubat, kung hindi sa syudad. Lagi ho nating tatandaan, kakaiba ang buhay sa syudad. Iba yung ingay ng lansangan, yung busina ng mga sasakyan. Samantalang dito sa gubat, iba ang huni ng mga ibon at ang tinig ng mga kuliglig. Kakaiba. At ang matindi pa huron, yung usok sa lansangan, very polluted na. Dito po, sariwang hangin ang iyong makukuha at malalanghap. Katulad ng ayos ito sa baga. At ang maganda pa, kung minsan ang tubig sa swimming pool ay meron ng tinatawag na kakaibang gamot na nilalagay. Pero dito, pumunta ka, mag-swimming ka sa batis talagang organic, hindi siya polluted. Kakaiba ang pumupunta rito sa gubat. At ano bang natutunan ko dito? Number one, when it comes to personality development, yes, kung gusto mong gumaling, humusay, kailangan mong mag-invest. Hindi lamang sa isip, kundi sa lakas at sa lapi. Dahil you need to invest something para matuto ka. You need a good tools. Hindi lang yun. Yung iba kailangan ng magaling na eskwelahan. Dito po ay merong personality development. Marami kang matututunan. Halimbawa po ay teammanship. Yung spirit of bayanihan. Kasi dito dapat ay sama-sama kayo na tinatawag na pumunta kayo sa gubat ng sama-sama, bababa din kayo dapat na buo sama-sama. Kasi dito meron kaming tinatawag na leader, yung tinatawag na guide. Yung guide po, siya yung titingin kung saan yung right trail, saan papunta para di kami maligaw. At kung walang magandang daan, siya rin ang gagawa ng panibagong daan. At hindi lang yun, meron pong tinatawag na pangalawang leader. Ito po yung laging nasa likuran. Kung tawagin ay sweeper. Ibig sabihin, nasa likod siya palagi, binabantayan niya sino yung nauhuli. Tutulungan niya, yun ang trabaho ng sweeper. Ang tawag po ron ay wolf leadership. Laging nasa hulihan. Yun yung kagandahan. The teammanship, nandun talaga. Yung responsibility, sabi nga dito ay pwede kang kumuha ng picture, larawan, pero wag kang kukuha ng anumang bagay sa gubat. Pwede kang mag-iwan ng anuman. Ang iiwan mo lamang yung yung tinatawag na footprints mo. Kakaiba. Ang basura dapat mong dalin pababa. Huwag kang magkakalat. Yun ang mga rules dito sa tinatawag na mountaineering at iba pa. Pwede ka rin kumuha ng larawan para meron kang remembrance. Diba ang ganda ng mga philosophy ng mountaineer? At isa pa, ang malupit dito, alam bang habang namumundok ako,
maraming beses ko nang naranasan. Umaayaw ako at sinasabi ko, hindi ko na uliting pumanik ng bundok. Hirap na hirap ako. Pero we need to reach our goal, our summit, o yung tinatawag na campsite. Kailangan namin puntahan yun. Kasi yun yung plinano namin sa baba. Yun yung tinatawag, the first creation is what? Inisip namin. At ang second creation, pag nandun na kami sa summit. Kaya nga, I believe, everything is created twice. At ang maganda po ron, pag napunta na namin ang summit, babalik kami. Bumilang ka lamang ng ilang buwan, papanik na naman kami kahit nahirapan kami. Kasi yung adversity quotient namin ay tumaas. Kaya nga, that we need to conquer another mountain. Yun ang inner force sa amin. Adversity namin, nagle-level up. Kaya sa edad kong 61.6, namumundok pa rin ako kasi hinahanap ng katawan, hinahanap ng isipan. At ang kagandahan ngayon, may tumutulong na sa akin, walang iba kundi ang equisi ng nanocell. Ano po ito? Ito po ay mula sa bunga ng kamu-kamu sa ibang bansa. Tanungin nyo si Uncle ChatGPT, ang the best vitamin C ay dalawa at ang isa ron ay kamu-kamu. Ito ang magbibigay sa akin the highest form of vitamin C. Talo nito yung iba. Kakaiba to. Natural, organic. At ang maganda po rito sa vitamin C to ay pwede nyong gawing parang candy. Maasim-asim, masarap, at pwede nyo ring inuman ng tubig at lunukin. Yan po ang kailangan ko. Hindi ko lamang kailangan ng mental inner force. Kailangan ko rin ng physical inner force. At dito habang nag-hike ako, sabi nga sa sensya, mas magandang maglakad kesa mag-jog, lalo na sa edad ko. Dito, ang adversity quotient ko, hindi lamang tumataas ang level, pati ang lakas ay gumaganda. Kaya pag nagkamo-kamo, equisi ka, kamo-kamo vitamin C, maaring maging kamukha kita. Hindi ng aura ng muka, kundi ng stamina. Tara na, mag-level up tayo ng atmosphere para makita natin ang ganda ng kagubatan ng Pilipinas. Arya na!